Purihin ng Diyos at napakaganda po ng mga mensahe ng mga narinig nating mga praising song maging sa mga hinandog ng ating mga kapatid. Amen. Sa message lang po tayo napagpalan at ako'y naiyak sa kagalakan dun sa mga message. At yung pong yung mga maging yung mga kanta po na hinanda. Yung pa nyo ba na ito po ipinanalangin. At natin makakita no, po, na hindi ko naman sinasabi kay Sister Bell yung mensahe, pero angkop lahat po sa message kung paano gumagawa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ako'y lubos na nagpapasalamat pa rin at ilang beses ako magpapasalamat, hindi ako titigil sa Panginoon at sa inyo rin mga kapatid dahil sa inyong pag-ibig na hindi lang nyo pinakita sa akin kundi pag-ibig sa Panginoon. At ganoon din dahil sa inyong banal na presensya, tayo nagkakatipon sa isang dakilang hangarin, tayo magsama sa Panginoon. At madama natin ang kanyang pag-ibig, madama natin ang pag-ibig sa bawat isa. At ito po yung higit na nagbibigay ng init sa atin. Ngayon ba, pag marami ang nagkakasama, lalong mas mainit. Pag mag-isa ka lang, parang giginawin ka. Mhm. Physically, tignan mo sa ano na po, yung weather, giniginawa. Kailangan mong may kasama, lalong umiinit. Ganun po sa spiritual po, sa pananampalataya. Kaya, dalangin niyo po mga kapatid sa aking pagtayo rito at na tayo higit na mapagpala. At bago lahat, tayo po sandali ay mananalangin. Tayo mo ko. Amang banal na mga Panginoon sa lahat, maraming salamat sa oras na ito. Kami makadako amang Diyos sa pagkikinig ng banal na salita. Kami mag-aaral amang Diyos. Ayon sa nakasulat dito sa iyong banal na kasulatan. Amen. Amang banal, tuloy na dinadalangin namin. So, presensya, yung banal na presensya ng Espiritu Santo, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan mo kami, Panginoon. Turuan at higit sa na sa mabanal na salita na aming maririnig ay maging maliwanag. Ay pandinig, maunawaan na hanggang sa aming mga puso at bigyan mo kami, Panginoon, nakalakasan din na ito ay pamuhay sa araw. Amen. Madama mo yung banal na presensya, Panginoon. Pag-ibig sa bawat isa. Amen. Hindi lang sa amin, Panginoon, kundi sa mga makikinig pa ng yung mga banal na araw na ito. Hindi lang kami mapagpala, kundi kami mapalakas, mapagtibay, at higit sa lahat mapagtagumpay. Amen. Sa pangalan po ng Paisus, sa amin talaga. Amen. At sa oras na ito, ating buksan ating mga banal na kasulatan dito po sa 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 12. 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 12. Mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa salibutan upang tayo mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Amen. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo mag-ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At kanyang pag-ibig ay naging sagdang sa atin.
Mga kapatid, napakaganda po yung sinabi rito ni John na John the Beloved, yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang pamagat po ng pag-aaralan natin, the reason to love, o ang dahilan ng magmahal. At lingid sa atin, ano mga kapatid, ito ay isang one of the meaning of life is to love and be loved. Yan po isang napakahalaga na kahulugan ng buhay sa libutan ito, na ikaw ay umibig at ikaw ay iibigin. At siyempre, pag ikaw ay inibig, anong nadarama mo? Kagalakan. Maging masaya, mayroong umiibig sa'yo, at nadarama mo na ikaw ay mahalaga sa buhay na ito. Mahalaga ka dun, dahil dun sa umiibig sa'yo. Iniibig ka niya. At nagkakaroon ng reciprocity na kung sino yung umiibig sa'yo, iniibig mo rin. Mga kapatid. So po yun. At kabaliktaran naman dun sa sa opposite ng love, yung hate. Talaga ba mga kapatid, ang kulang sa libutan ito, yung pag-ibig. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Kasi yung pag-ibig sa ating mga pag-aaral ng mga doktrina, apat na bagay yan o apat na type. There are four types of love. Four primary types of love. At alam po natin yun. At unang-una, yung natural love. Doon sa Greek word, yung storge o natural love. Yung pag-ibig ng kikita natin between the family. Yung pag-ibig ng magulang sa anak, anak sa magulang, at nandun yun dahil sa kadugo mo yan pag-ibig ng magkakapatid. Kadugo mo. So mayroong instinct, tinatawag na love. Kaya pag nakita mo yung anak mo, nadara mo, pag-ibig. So it's but natural. Mahalin mo, pamilya mo yan. Tapos yung isang pag-ibig din dito, yung tinatawag na Philia, so philia, love, it's love among friends. Merong kang mga kaibigan na talagang minamahal. Sabi mo, parang kapatid ko na yan, ang turing ko. Dahil nagmamahalan kayo. Meron kayong you share common interest. Di ba? At higit sa lahat, nandun yung mutual respect, loyalty. At isa pa na tinutukoy dito yung eros, which is called the romantic love. Alam din natin to mga kapatid, it's about love, passion, and desire. Mostly nakikita mo rito sa mag-asawa, husband and wife. At syempre, meron ding mga mag-boyfriend, ganyan, girlfriend. So meron tinatawag na eros or romantic love. It's a love between opposite sex. Kaya yung sa pag-ibig ng mag-asawa, nandun yung romance, love and desire. At ang pinakamataas dito, the form of love, not dito tayo, yung agape o yung divine love. Dahil ito ay sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos at dito napakita ang pag-ibig ng Diyos sa tao. How God demonstrates His love to the humanity sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. In forgiveness, kindness, His grace and mercy, yung provisions of blessings. At higit sa lahat mga kapatid, yung the highest spiritual blessings binigay yan. Pamagitan ng pag-ibig, provision of the gospel, mga kapatid. Kaya yung pag-preach ng gospel, hindi lang ka nagpapayag dyan. Kakibat yung pag-ibig ng Diyos.
And yung makita mo ron na sa ating pag-aaral, higit natin maunawaan ito. Lalo na sa buhay ng isang Kristiyano, ano po mga kapatid, na yung apat na love na yan, galing sa Panginoon yan. Yung natural love, yung philios or love among friends, yung eros, galing sa Panginoon lang yan. Ngunit yung tatlo na tinukoy natin doon, yung natural love, yung love among friends sa romantic love, minsan nagbabago. Alam mo kung bakit? Kung minsan nalalamig yan yung pag-ibig niya. Kaya kung minsan, doon sa natural love between family, mamahalan, pero kung minsan nagkakaroon ng differences. O kung minsan nag-aaway. At kung minsan ito'y nagkakahiwalay at nanlalamig. Kaya nagkakawatak-watak kung minsan yung pamilya. At doon naman sa pag-ibig sa mga kaibigan, minsan close friend mong ilang taon, ano? Tapos bigla kayo maghihiwalay. Bakit? May dahilan. So, may tendency na manlamig pa rin. Ito ay ano, nung mga inaano lang natin to para higit natin may ano yung sa divine love later on. Tapos yung sa romantic love, sa husband and wife, nagmamahalan yan eh. Pero pag tumatanda, para na lang daw sila magkaibigan. Totoo ba yun, mga kapatid? Amen. Sa husband and wife. Dapat yung pag-ibig, hindi lang dun sa kabataan, pati sa pagtanda. Tunay pa rin nagmamahalan, di ba? Ngayon, kaya natin to pinag-aaralan para ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nagmamahal? Di ba? Mayroon dahilan. At dapat na malaman natin yung dahilan diyan. Kung ang iba ang Diyos. Kaya dapat tumaunawan ano, na that to understand the Word of God and to apply the love of God in wisdom. Kailan ito ay napakahalaga rito eh. Kasi kahit Kristiyano tayo, kinakailangan pa rin tayong pangaralan ng ating Panginoon pagpatungkol doon sa divine love. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, sabi nga palagi, gawin natin ito na sa pag-ibig. Nakasulat doon sa 1 Corinthians. Kasi nandyan palagi sa aming ano yan eh, sa ibabaw ng fireplace. 16:14, gawin ninyo sa pag-ibig, sabi niya, ang lahat ninyong ginagawa. Yun po napakaganda. Na hindi tayo napipilitan, o hindi man lang tayo uh, ginagawa dahil sa paglilingkod. Mga kapatid, pag iba pag sa ginawa mo sa pag-ibig. At higit sa lahat, nandun yung satisfaction. Nandun yung kapayapaan, contentment, nandun yung fulfillment. Walang kapaguran yun. Walang kapaguran yun. Nagpapatuloy. So it's a continuing process. Kaya dito sa ating binasa na ito'y sinabi ni John, nasabi niya rito sa ating binasa, mag-ibigan, sabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Let us love one another, for love is God. Sabi niya, let us love one another. Anong tinukoy doon? Yung unang tatlo na ating binasa, yung natural love, it's love among friends, and then there's yung pag-ibig sa ating mahal sa buhay, sa asawa, sa mga dito niya tinutukoy for love is of God. So galing lahat yan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lang siya Diyos, kundi siya ay Diyos ng pag-ibig. God is eternal at ang pag-ibig din niya ay eternal. So doon sa characters and attributes ng Panginoon,
mga kapatid. Merong pag-ibig siya. Sabi nga, love is forgiving. Ba't siya tayo pinapatawa? Dahil sa pag-ibig. Love is merciful. Dahil sa pag-ibig. Bakit tayo binibigyan ng blessings? Nagbibigay siya ng blessings sa mabuti at masama. Dahil sa pag-ibig. Ano pa? Yung grace. Pag pinag-usapan mong biyaya, tungkol sa pag-ibig yan. Justice. Kala nila yung just yung Panginoon, ang Panginoon ay sa kaisipan ng ibang tao, ang Diyos ay dinadala ang tao para parusahan sa impyerno. Hindi. Never na ang Diyos ang nagdala ng tao sa impyerno. Kundi ito'y resulta ng pagpili ng tao sapagkat hindi niya pinili na ang Diyos o hindi niya pinili na siya papunta sa langit. So siya ang pumili ng kanyang destination. That's why the justice of God is about love. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Amen. Kundi magkaroon ng buhay naman. So makita natin dito, higit na maging maliwanag. Ngayon, sabi rito sa ating binasa, for love is of God. Ibig sabihin, ang Panginoon ang siyang pinanggalingan ng pag-ibig. He is the source. Sa Kanya lahat galing yung pag-ibig. Bakit tayo umiibig? Dahil sa Panginoon. Tayo ay nilikha niya. Ang Diyos ang lumikha, tayo nilikha niya, at kalakip dun sa paglikha sa ating mga kapatid, nandun binigay yung pag-ibig. Amen? At alam mo ba na kung paano nilalang ng Diyos, hindi lang tao kundi sa libutan, dahil sa pag-ibig. Kita mo, makikita mo yung pag-ibig sa mga hayop. Di ba? May mga pag-ibig sa hayop. Sa kanilang, makita mo yung paano iniingatan ng mga hayop, ang kanilang mga anak. May pag-ibig din. Pero yung highest form of love ay binigay sa tao. Ngayon, kung ang Diyos ang source of love, dapat malaman natin na may tatlong bahagi dyan, mga kapatid, na tinatawag na Trinity of Love. At ito yung ating pag-aaral dito sa una. Bakit God is the source of love? Because of that Trinity of Love. Yung Trinity, unang-una yung Diyos Ama. God the Father, na dito sa Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1, dito, 1, 3, Ephesians chapter 1, 3 to 5. Yan. Sabi po rito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Mga kapatid, having predestinated us into the adoption of the children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Sabi sa verse 4, He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him. Mga kapatid, yung divine love is an spiritual blessing. Hindi natin nakikita ang Diyos. Amen? Hindi natin nakikita. Pero sa pamagitan ni Kristo, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bago pa lang, sabi rito, before the foundation of the world, bago pa nilalang ng Diyos ang sanlibutan, nasa kaisipan na ng Panginoon na tayo ay maging banal at ano ba yung blame? Without Ephesians 1:4. Tingnan natin sa Tagalog dito. Walang kapintasan, sabi niya, no? Tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, mga kapatid. So before pa lang,
Ibig sabihin, hindi pa tayo ipinapanganak, mga kapatid. Sa kaalaman ng Diyos, nakita na tayo na po, mga kapatid, ay kanyang pinili. Ngayon, para ano natin maging maliwanag ito, tayo pinili in the sense na nandun yung kanyang sovereignty, yung kanyang soberenya, at nandun din yung ating pagpili. Amen. Alam ng Diyos na mayroong pipili, mayroong iibig sa Panginoon. Alam niya na mayroong susunod. At dito niya pinakita rito, sinabi ni Pablo na tayo'y pinili niya, tinatag sa liputan upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Di ba napakaganda, mga kapatid? Ngayon, alam mo ba pag nasa yun, yung divine love, lalong gaganda yung tatlong pag-ibig. Amen. Na nasa atin. Yung natural love, lalong gaganda, tataas. Tataas po yun. Yung pag-ibig mo sa iyong pamilya, yung natural love, pag-ibig sa anak, magulang sa anak, anak sa magulang, lalong gaganda pag nasa in divine love. Tapos yung pag-ibig mo sa mga kapatid o sa mga kaibigan, lalo rin gaganda. At maging doon sa pag-ibig mo sa yung tulo doon sa eros, yung sa romance, lalong gaganda, mga kapatid. Iniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Alam mo kung bakit? Pero bago natin ituloy, una yung Diyos Ama, pangalawa naman, doon sa Trinity, sino pa? Ating Panginoon. Amen? Anong sabi doon sa Romans chapter 5, verse 8? Sa Romans 5:8, sabi po rito, datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi po rito, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, nakita niyo yon, yung paano ipinagubili ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin through Christ. At doon sa cross, mga kapatid, anong nakakita natin doon? Yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ano nakita natin doon? Namatay ang ating Panginoon para sa ating kasalanan dahil sa pag-ibig. Doon nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. The ultimate love for humanity. Ano pa isa makita natin doon? Nakita rin natin yung bigat ng kasalanan na ginawa ng sanlibutan. So nakita mo yung love and hate doon. Pag-ibig ng Diyos at yung hate na nanggaling sa tao. Na ito'y binayaran ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Doon nahayag yung kasalanan natin. Na tayo, nung nasa kasalanan pa, tayo galit sa Diyos. Wala tayong relasyon, tayo nahiwalay. Ngunit namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Namatay siya, mga kapatid, dahil minahal niya tayo kahit tayo ay nasa kasalanan. Sabi nga sa ating binasa na ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Isipin mo yung mga kapatid, yung lawak ng pag-ibig ng Diyos doon. Yung lalim na anumang klaseng kasalanan, maliit o malaki, naabot ka pa ng pag-ibig ng Diyos. Upang maalaman natin, mga kapatid, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. At salamat. Tayo nagkakatipon sa isang hangarin sapagkat tayo inipon sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang tayo basta nagtitipon ng ganito. Na magkakasakasama. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Kasama natin ang Espiritu Santo. Amen. At isang pangatlong parte dun sa Trinity, walang iba yung Holy Spirit.
kung tataas lang tayo dun sa ating binasa sa Romans chapter 5 verse 5, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mga kapatid. So makita mo yung tatlong yun, nagkaroon ng kaganapan sa buhay ng isang Kristiyano. Amen mga kapatid? Amen. Alam mo kung bakit? Punta tayo doon sa verse natin, sa 1 John 4:7. At ang bawat umiibig, amen, ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Everyone that love is born of God and know God, sabi niya rito. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Tulad ng nabanggit natin, mayroong transformative power o mayroong pagbabago ng puso yung mga ipinanganak na muli. Nung tayo ipinanganak na muli, mga kapatid, na binago ng Diyos ang ating puso, tinuruan tayo ngayon na magmahal. Alam mo kung bakit? Pagpatay ka, hindi ka na pwede magmahal. Diba? Tingnan mo yung patay. Kaya pa ba niya magmahal? Patay na yun eh. Ganon din ang patay sa spiritual. Yung spiritually dead because of sin. Kahit sabihin nila mahal pa nila ang Diyos, hindi nila kaya mahalin ang Diyos. Ang nasa kanila yung natural love. Nasa kanila yung pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa yung eros love. Pero yung divine love wala. Kasi sabi po rito sa verse 7, ang bawat umiibig ay ipinanak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. So, nung tayo pinanganak na muli, mga kapatid, we have become the partaker of God's nature. Yung hindi lang tayo binago ang buhay, kundi nilagyan tayo ng pag-ibig. Ito yung very foundation ng love nung tayo ay ipinanganak. Tayo ipinanganak spiritually, ipinanganak tayo sa isang lugar, mga kapatid, na ito ay punong-puno ng pag-ibig. Amen, mga kapatid? Amen. At ito ang magiging ebidensya na tayo ay pinanganak na muli. Ito yung ebidensya this is the evidence of regeneration, na tayo binago ng Diyos. Nasa atin na yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo ay kaya ng magmahal. Amen? Kita mo nung ikaw binago ng Diyos, iba na yung way ng pagmamahal mo sa iyong pamilya. Nung araw, basta nagtrabaho ka lang, bigay mo yung sustento sa pamilya mo, okay ka na. Pero ngayon, hindi lang doon. Hindi lang concern mo yung mga bagay na pang-material, pati mga espiritual na pangailangan ng pamilya. Maging sa kaibigan mo, hindi lang kayo nagsasama dahil pare-pares yung interest mo. Anong ginagawa mo? Sineshare mo ang ating Panginoon. Sineshare mo Ebanghelyo. Di ba, mga kapatid? Lalong minamahal mo ang iyong asawa. Lalong minamahal mo yung asawang lalaki, asawang babae. Mga kapatid. Sapagkat lalong pinaganda ng Panginoon yung pag-ibig na sa iyo. Sapagkat you're looking or you're loving somebody na ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa pag-ibig. Amen ba tayo dyan, Brad? Mga kapatid. Yung karasan na yon. This is the part na mamahalin mo Diyos at mamahalin mo yung kapatid. At higit sa lahat, mamahalin mo yung kapatid mo sa Panginoon. Sabi nga nila, mas mataas yung nafe-feel mong pag-ibig sa kapatid sa Panginoon. Because you're sharing that the same love of God. Same grace. Same experience. Yung spiritual blessings, iisa ibinibigay sa iyo. Dito sa 1 John chapter 3, dito po sa verse 14.
Sabi niya, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Sabi pa nga rito sa 15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapat kanyang binigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat natin ibigay ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So makikita mga kapatid yung the evidence of regeneration dito ginawa. And second doon na nakita natin, there's a pursuit of fellowship. Nung tayo'y naligtas, baka nasa puso na natin yung pagtitipon. Kaya hindi ka ay yung mga naligtas, makikita mo sa kanila eh. Hindi mo to tinatawagan, hindi mo mini-message, pero nandyan. Amen. Amen? Eksakto. Nandyan na. Amen? Kahit sa parting lugar sa mundo, nandun. That's the part. Na niligtas ka ng Panginoon. Nandun yung pag-ibig mo sa gawain. Amen. Amen? Nandun ang pag-ibig mo sa mga prayer meetings. Amen. Kung minsan nga wala na tayong oras doon sa iba. May link para dito, may link dito. Hindi na natin alam. Pero alam mo minamahal na kapatid, pwede mo pa rin balikan mga yun dahil nandun sa naka-record. Di ba? Napakaganda. Ako nga ganun ginagawa ako pagkatapos ng service dito. Pag nasa trabaho ako, by time na ako. Papakinggan ko naman yung ibang preaching sa ibang church. Pagkat napakaganda. Ngayon, sa ating paglakad sa libutan ko, sabi nga, there's a test of love. Mayroong pagsubok yan sa pag-ibig. Kasi paano malalaman na nasa yung pag-ibig ng Diyos kung walang pagsubok? Kasi sinusubukan tayo. But test of love. At siyempre, kanina yung pag-aaral natin maganda. No? To settle the difference inside the church. Kasi, minsan meron pa tayong differences in opinion. Yung doctrinal differences, yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. May kakulangan, kulang sa liwanag pa, kulang ng enlightenment. So merong differences. But this is a part. Test the love of the brethren. Napaganda ito mga kapatid. Sapagkat doon mo ngayon may apply yung pag-ibig. At tayo hinahasa ng Panginoon dito. Kasi yung divine love na sa Panginoon, hindi naman kagad na perfect yung pag-ibig mo kung ikay naligtas. Kailangan itong lumago. Kailangan itong magbunga. Amen? Kaya may test. At dito mga kapatid, para maging fruitful, sabi nga, para lalo mag-increase yung ating pag-ibig, hindi dapat ito lalamig. Kailangan maging mainit palagi. Ngayon, paano yan? Minsan, hindi nagkakaunawaan. Hindi nagkakaintindihan. Natalakay ito kanina, but dadagdag lang natin ang may tawag nila doon yung hindi ko gagamitin yung unloving brethren kung hindi meron pa ring hindi pa napasagdala yung pag-ibig. So nagkakaroon ng diferensya. But you see, there are two kinds of love in the church. Yung matured love at saka yung justified love pa rin. At malalaman natin yung matured love mas higit na nakikita niya. Mas higit na nakakaunawa at mas higit na ito ang siya magbibigay ng daan para doon maunawaan naman ng ibang kapatid. So, hindi ito magiging puwang o hindi ito magiging daan na tayo ay
pagkakaroon ng division. Ano ba, iisang katawan tayo. Iisang Diyos. Ang ulo, ang Panginoon. Tayo isang ng katawan. Ihiwalay mo ba yung isang kamay? Di isang kamay mo na lang maiihiwalay. Ihiwalay mo ba yung isang tenga mo? Di isang tenga mapuputol. Hindi. Gusto mong ultimong kalit-liitan ng parte ng katawan. Minamahal mo yan. Amen. Amen. Kasi kasama ka sa isang katawan. Di ba napakaganda yung mga kapatid? Amen. Ngayon kuminsan, ang ating pag-ibig inasusubok. Kasi bakit? Depende sa response ng kapatid sa atin. Ayan. Bakit may response? Siyempre, ini-express lang niya ang kanyang opinion. Dahil ito ang sa kanyang palagay, ito ang tama. Amen? Amen. Ini-express niya ito eh. But you see, a divine love is not dependent onto the response of the brethren when it is expressed. Hindi nakadepende dun eh. Dapat nakadepende palagi saan? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos sa katotohanan. Amen. When there's a truth, there's love. And the Amen. truth shall set you free. Amen. Mga kapatid, totoo po yun. At ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Ganun ang kanyang salita. At yun ang pundasyon ng Ebanghelyo, yung katotohanan. So, wala ang dissension eh. Wala yun eh, yung pagkahiwa-hiwalay. Ngayon, there's a difference of opinion kasi tulad ng nangyari sa mga Hudyo at dun sa mga Kristiyano na Hudyo. Bakit kanyo? Kasi meron pa rin dating tradisyon, dating na sinasama. Yun ang kakaibahan ng mga ibang religious group as compared sa Church of God. Sa Church of God, pinapangaraw natin na we have to live according to the doctrine of the gospel, doctrine of Christ. At tanda natin na hindi lang tayo ipinanganak sa spiritual. Sabi sa ating binasa that dito sa verse 7, sabi niya, ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Not only we were born spiritually, but to know God. Para maalaman mo, makilala mo ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Di ba higit natin nakikilala ang Panginoon? Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. To know the mind, yung kaisipan, and will of God. Para maalaman mo ito bang nasa isip ng Diyos, ito bang kalooban niya. At napakaganda sapagkat ang utos ng Panginoon is about the law of love. Yan. Diba yun ang greatest commandment niya? Yung law of God. Yung mahalin mong Diyos ang buong puso, buong kaluluwa mong lakas, buong pag-iisip, at mahalin mo yung kapwa tulad ng kanyang sarili. Yung 10 Commandments na binigay galing kay Moses is about works. Pero hindi nakakasunod ang tao. But with the law of God, which is the law of love, makakasunod ka diyan. Sa paano? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. So, the greatest motivation here of love is to love God and to love others. And to know God, the greatest motivation is not only to know the truth, to understand, but to obey. Kaya ngayon full obedience nandiyan. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. At doon sabi pa doon sa John 14 verse 21. Sabi po rito sa John 14 verse 21, at he that hath my commandments and keep them, sabi niya, he is that love me. Yan, basahin ko. Mas gusto kong sa Tagalog, parang Amen. Dito po sa verse 21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ng mga yon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya.
Mga kapatid, alam nyo ba na motivation natin yan at ibinigay na Panginoon mismo na ito isang encouragement sa atin na ang mayroon ng aking mga utos, sabi niya, ay tinutupad ang mga. That's a great encouragement from them. Kasi ang kanina nga yung huling kinanta natin, yung pinakita yung The Lord is my shepherd. Nakita mo yung mga tupa. Paano inaalagaan silang Panginoon. Sabi niya, yung aking mga tupa ay dinirinig nila ang aking salita. Yan ang tupa sumusunod, masunurin, mga kapatid. At tayo mapalad kung tayo tupa ng Panginoon. Sapagkat binibigyan tayo encouragement at doon sa pagtupad natin ng utos ng Panginoon, it brings honor and glory to God. It pleases God. Nagbibigay tayo lugod sa Diyos. Yung pagtupad natin, hindi sa ating sarili, mga kapatid. Ngunit doon sa pagtupad ng ating utos, nandun naman yung kagalakan kung ginagawa natin na may pag-ibig. Hindi sa napipilitan, sabi. Kaya, itong mga bagay na ito, ilang beses natin na pag-aaral. But, napakaganda na lalo pa nating pag-aralan sapagkat ito yung sabi nga nila, the most intimate form of relationship and fellowship between God and man. Yung susundin ng Diyos, ng tao, ang mga kalooban ng ating Panginoon, yung kanyang mga utos. Ito isang pinaka malalim na form of fellowship. Kasi pwede kang mag-fellowship, pero kung hindi ka lubos na masunurin sa Panginoon, paano yun? Tinatawag na sweet and deep fellowship. Kasi ang fellowship is about love. At sabi niyo, mga kapatid, sabi rito sa ating binasa, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Yan. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. He that love me shall be loved of my Father, and I will love him, sabi niya, and will manifest myself to him. Manifest. Magpapakahayag ang Diyos sa atin. So nakikita mo ngayon sa mga gawa ng mga anak ng Diyos, yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Na nasa kanila yung Diyos. Nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang Espiritu Santo. Nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ano nakikita doon? Nakikita yung pag-ibig at pagsunod. So love and obedience comes hand in hand. Amen, mga kapatid. Ito po yung napakaganda na. Ngayon, isang napakaganda rin na makita natin, mga kapatid, kung bubuksan natin dito po sa aklat ng Ephesians. Ephesians chapter 4, dito po sa verse 1. Sabi po rito, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. At na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag. Na buong kakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na magagbatahan kayo sa pag-ibig. Amen? Sabi pa rito na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipag-isa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Parang yata yung ating aim kanina. Yung verse 3. Tingnan niyo mga kapatid dito, yung tatlong tinukoy dito. No? Sabi niya, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherever you're called. Anong sabi sa verse 2? With all the lowliness and meekness and long-suffering, forbearance one another in love. Ano ibig sabihin? No? Number one, para kapatid na importante rin, yung humility. Yan. Yung dito nakita natin yung nasa kaisipan ng Panginoon, kanyang puso. Kumbaga na makita sa atin yung, sabi niya rito sa verse 2, kapakumbabaan at kapwa.
It's about humility. At paano masasabi na mayroon kang humility of the mind and in spirit? Paano? Na ikaw na pagpapakumbaba. Dito natin malalaman na itinuturong Panginoon. Ang humility, yung tulad sa humility na nanggaling sa ating Panginoon. Pag tinawag nating humility, yung kakumbaba, si Kristo ang siyang pangunahin sa atin, hindi tayo. Amen din mga kapatid. Siyang pangunahin, kanyang salita ang pangunahin. Doon mo ma-tetest yung sarili mo. Siya ba ang naitataas sa ating buhay o ang ating sarili? So doon mo makikita yung humility ro. Kasi ang ating Panginoon, binigay yung halimbawa, sino tinataas niya palagi? Ang Diyos Ama. Ganon din tayo. Tinataas natin ang Diyos at ang kanyang banal na salita. Ngayon, ang kalaban ng humility, sabi ko palagi, yung pride. Pride is a sin. Yung kataasan. At sabi nga, yung mapagmataas, ibabagsak ng Panginoon. Yung mapagpakumaba, yun ay tinataas. At higit sa lahat na makita natin, mga kapatid, ito, yung binabanggit na tatlo rito, ito yung kasama doon sa pag-ibig ng Diyos. Ito sa pag-ibig, sa divine love, kasama yung humility. At susunod natin doon yung gentleness. Sabi rito sa ating nabasa, lowliness and meekness with long suffering. So may gentleness. Gentleness, yung paging gentle mo sa pananalita at sa yung mga actions. Kanina nabanggit ni Brother Adrian, kahit tama ka, pero dapat makakita yon sa yung mga action. Humility and gentleness. Hindi yung kung ikaw ay tama, nagmamataas ka. Hindi po mga kapatid. Hindi po pag-ibig. So, alam mo ba na yung mga sabi nila, yung mga matatalino, mas sila ay yung tahimik eh. Pero mga kapatid sa Panginoon, hindi lang basta tahimik, kundi gentle sila. Hindi naman sinasabi hindi ka na magsalita. Kung hindi, makikita sa atin yung gentleness. Makita sa atin yung kaamuan. Alam mo ba na lalo pang mahahamon ang mga kapatid sa Panginoon na nasa iyo na ngayon wisdom ng Panginoon. Pero makita pa rin nila na yung humility at gentleness. Di ba napaganda mga kapatid? Sa loob ng iglesia makita yan. Hindi naman natin sinasabi na hindi tayo pwede mag-review. Nagre-rebuke naman tayo. But in the spirit of love. Ha? Kaya sabi nga, hindi ka mag-review kasi may mga nagkakamali, may nagkukulang. Kailangan din ng paalala. At dito sa pangatlong sinabi rito, yung perseverance o yung patience na tinatawag, long suffering. At tatanda natin ano po, yung long suffering. Pwedeng ito, yung mapagpahinuhod ba? Tawag doon sa Tagalog yun. Yun, mapagpahinuhod. At patience ka. Hindi ka madaling mainis. Kuminsan may naiinis, kuminsan may naiirit. Mga kapatid. So makita mo yun, yung patience. Ngayon, sa labas, lalo na, hindi lalong sa loob, iglesia, sa labas mo. Wala tapos ng fellowship, tapos na yung pagtitipon. Sa labas naman. Sa world, makikita nila dapat sa atin na itong mga bagay na ito, ito isang bagay na dapat makita sa mga Kristiyano na ito'y lumalago, nagbubunga pa. Na kailangan mga kapatid, dito natin makita yung ating sarili. At isa pa, one of the reason to love is it involves
sacrifice. Sacrifice. Ngayon, pag-sacrifice, maraming involved yan. Yung ating time sa Panginoon, involved yung ating resources, involved yung ating mga talents, amen, yung ating buhay. Sacrifice yun. At dati-rati atin lang to eh. Pero dahil sa pag-ibig, ano po, galing sa Panginoon. Naaalay mo yan. The greatest sacrifice yung ginawa ng ating Panginoon. Lahat kaya tinanggap ng ating Diyos Ama. But sa atin naman, bilang Kristiyano, sa mga napakaganda rito na sinulat ni Pablo dito sa Aklat ng Roma, sa Romans 12, 1-2, sabi niya, kaya mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, lang-alang sa kabagan ng Diyos yung harap ang iyong makatawan isang haing buhay. Banal, kaya sa Diyos siya ninyong katampatang pagsamba. Sabi pa rito, huwag kayong magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. It takes sacrifice. Yung mindset mo, palitan na mapalitan niya. Kasi kuminsan yung mindset natin, bago tayo naging Kristiyano, naligtas ka nga sa kasalanan, pero mindset mo, kailangan ng discipline. Mayroong pagbabago ng pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin na ng mabuti at kayaya sa lubos ng kalooban. Tayo ay under ng moral law of God. God is a moral, tayo under the moral law. Kailangan nating sumunod doon. Kaya yung ating pag-iisip, kailangan ng magkaroon ng pakikipagsang-ayon doon ang salita ng Diyos. Kaya tayo ay may pagbabago ng pag-iisip. At siyempre mga kapatid, pag involves sacrifice, involves a prayer. Napakalaga yun, no? Yung prayer of love. Bakit ka nananalangin? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Pero mostly panalangin natin, humihingi tayo sa Panginoon. Pero nanalangin ba tayo na, Panginoon, dagdagan mo ang aking pag-ibig. Panginoon, dagdagan mo ang aking pagsunod. Panginoon, dagdagan mo ang aking pasensya. Pero ba, nanalangin na ba tayo? Tayo ba'y nanalangin na dalangin din natin yung ating mga kapatid sa Panginoon? Dahil higit pa silang lumago. Higit pa silang gamitin ng Panginoon. It's about prayer. Alam mo, ang Panginoon, dinadalangin ang mga Kristiyan. Dalangin niyang pagkakaisa. Amen. Sabi nga niya, hindi sila ay aking dinadalangin, hindi ang sanlibutan ito. Kundi pakasakdalin mo sila saan? Pagkakaisa. Hindi sa alisin mo sila sa libutan, kundi ingatan mo sila sa sarili. Diba din hadalangin natin bawat isa na iingatan ng Panginoon. Ingatan ng Panginoon yung ating buhay, ang ating pananampalataya, ating buhay spiritual. Napakaganda mga kapatid. At higit sa lahat mga kapatid na sa ating pananalangin, sabi niya, involves the church, mga kapatid, siyempre yung gawain sa Panginoon. Sa bawat gawain, dinadalangin natin. Maaaring din natin sabihin sa kanila isa-isa, pero dinadalangin. Kahit na sino mayroong gumagawa, kahit saan parte, dinadalangin natin. Hindi man natin masabi isa't isa, pero sabihin natin, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, yung mga gawain mo. Kasi napakalaga yun. Napakalaga yun. Nakasalalay doon ang kaligtasan. Nakasalalay yung katagumpayan ng Panginoon ng Ebanghelyo. Katagumpayan natin din sa ating paglilingkod. And it involves the love and meditation. To read the Word of God, meditate the Word of God. Hindi lang para magkaroon tayo ng kaalaman.
Hindi lang para maging magaling tayo, but it's a preparation. Mahal na pag kayo nangangaral ka ng PH. Sapagkat napakahalaga ito. Higit sa lahat na sa pag-meditate mo, mga kapatid, ito ay isang individual na experience o karanasan sapagkat sa pag-meditate mo, ma-feel mo yung presensya ng Espiritu Santo na dapat nubayan ka, tinuturuan ka ng Panginoon. Na higit na maging maganda, ito'y tulong sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ibinigay yung responsibilidad sa atin, mga kapatid. Lalo na naipahayag ang Ebanghelyo ng Diyos. Di mas maganda, di ba? Na magkaroon ng kaayusan dito. At sa pagpapayag ng salita ng Diyos, sabi ko nga palagi, timplahan mo palagi, mayroon palaging pag-ibig. Kuminsan, parang masakit pakinggan yung salita. Pero kung marinig nila sa espiritu ng pag-ibig niya, magaganda sapagkat ito ay maunawa nila at tatanggapin nila. Kaya yung pag-rebuke, may mga constructive criticism, mga kapatid, sapagkat nakikita ng Panginoon may kakulangan. May dapat gawin. Di ba napakaganda yun na may sinasuggest ito mas maganda. Tulong yan sa ating buhay na lalong mapaganda. Kailangan magkaroon din tayo ng puso mapagtanggap at Amen. madaling turuan. Amen. Kaya sabi ko nga na kung ako'y nagkakamali, i-correct nyo. Kung sapagkat ito yung malaking tulong, lalo na ako'y tumatay. Marami pa rin akong pagkukulang. Marami pa rin akong biyala. Aking tulong yan. Amen. I accept with humility. We're not perfect. Mm. Wow. Hindi natin alam eh. Kaya tayo umaasa lang sa Panginoon. Amen. Mga kapatid. At isang napakaganda mga kapatid na ano natin na panahon ngayon. Marami tayong daladalang burden. It's normal na yan eh. Meron tayong burden, may problema, may kinakarap tayo. But you see, titignan natin palagi yung nakasulat dun sa Romans chapter 8, dun sa verse 35. Ang sabi po, who shall separate us from the love of Christ? Mga kapatid, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, sabi niya. Anong sabi sa 36? As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. So, anong makita natin dito sa sinabi na Pablo na sabi nga niya mga minamahal na kapatid na walang, sabi niya, hindi sa verse 7, hindi kundi sa lahat na mabagay na ito, tayo higit pa sa mamapagtagumpay sa pamagitan na yung sa atin ay umibig. Mga kapatid, sa pamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa ating Panginoon, tinitiyak niya yung katagumpayan. Magtatagumpay tayo dito. Dahil sabi niya rito, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi niya rito sa verse 30, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit mga bagay na kasalukuyan, kahit mga bagay na darating, kahit na makapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus, Panginoon natin. Alam mo, sa bagay na kinakatakutan ng Kristiyano, kahit Kristiyano, ano yung future? Yung uncertainty of future. Future rin, hindi tayo nakakatiyak
At syempre, may mga plano tayo sa buhay. Mhm. Iniisip natin, paano kung hindi tayo magtagumpay? Di ba? Paano kung ganito mangyari? Hindi ito nasunod ang aking plano. So meron tayong kuminsan nakakadama ng takot o pangamba o meron tayong pag-aalala. Mga kapatid, isipin natin ang mga bagay na yan alam ng Panginoon. Alam ng Diyos lahat yan. Yung nasa puso't kaisipan natin. Alam ng Panginoon. Ngunit ang dapat makita ng Diyos sa atin na tayo ay patuloy pa rin nananampalataya sa Kanya. Isipin natin na palagi. Kaya balik pa rin tayo palagi sa Biblia doon sa pangako ng Panginoon. Isipin natin tayo'y niligtas ng Panginoon. Tayo mahal niya. Niligtas tayo, tayo dinala niya sa paglilingkod, iniipon tayo. Sa palagay niyo ba walang kabuluhan itong mga pagtitipon na ito? Sa palagay niyo ba walang kabuluhan ang mga bagay na ito? Bakit tayo nagpapadaig kuminsan sa mga bagay na problema? Kailangan natin mga kapatid, isipin natin, ang Panginoon di nagbabago. Siya pa rin ay makapangyarihan, siya pa rin ang Diyos nagbibigay ng biyaya, ng awa, kahabagan, lahat binibigay niya. Paano kayo mabagay na ating pangailang pangmaterial? Kuminsan dyan tayo nakapokus. Kuminsan ako rin nakapokus dyan. Di ba? Pagdating mo sa Canada, dami mong binabayaran sa isang babayaran. Kuminsan sabi mo, oh, parang kulang na. Pero mga kapatid, tingnan mo sa mas malawak na kaisipan. Di ba mas higit yung biyaya ng galing sa Panginoon, yung highest spiritual blessing na binigay ng Panginoon sa iyo. Yung mga material na bagay na yan, dito lang yan. Pero tandaan mo, sabi nga nung mensahe nung isang gabi, dito tayo sa abroad, mas maganda yung kalalagayan natin mga kapatid kaysa yung mga kapatiran natin sa Pilipinas. Dito tayo sa abroad. Meron bang nagpalipas ng gutom dito? Wala. Mas masarap pa nga yung mga kinakain natin. Nakakapunta tayo sa mga gandang lugar. Di ba? Online nga lang tayo. Pero mga kapatid, nagkulang ba ang Panginoon sa atin? Hindi naman nagkulang. Higit pang dito sa online na ito, mga kapatid, pwede tayong lumago. Pwede tayong maglingkod. Pwede rin tayong magmahal. Lalo pang sumagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat dinala tayo sa abroad, meron kanya-kanya tayong lugar na binigay ang Panginoon upang namang gamitin tayo. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa panalangin ng bawat isa. Tayo ay nagpapatuloy, tayo pa rin naglilingkod sa Panginoon. Amen. At higit sa lahat mga kapatid, tatandaan natin na mayroong isang bagay na dapat nating maalaman. Na hindi tayo dapat na matakot. Sabi nga, pag hindi pa napasagdal ang iyong pag-ibig, mayroong takot. At sabi nga, pag may takot, sabi nga, hindi ka magiging masaya. Maging sa paglilingkod mo, pag may takot. Kaya kinakailangan mga kapatid na tinatawag na yun sa nabasa natin kanina na mayroong tinatawag na sanctified love. Sabi doon, nabubuhos ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. At dito natin makikita mga kapatid na yung pag-ibig na inilagay sa ating Panginoon, na ito'y walang dungis at kapintasan sa harapan ng Diyos. Na pag ikaw ay humarap sa Judgment Day, mga kapatid, hindi takot yung nararamdaman, kundi galak. At sabay yung aking dito. Amen. Ito mga kapatid sa verse 18, sa
Umpisa natin sa 17 and 18. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa salibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ngayon, titingnan natin ang judgment. Ang Panginoon nandun sa trono. Ang Panginoon ay nagtagumpay. Nasa kanyang kalwalhatian, kapangyarihan, lahat. At sabi niya sa ating binasa, ito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Ano yung pagkakatiwala tinutukoy? Yung transforming love ng Panginoon nasa atin. Nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Na hindi lang tayo naligtas na yung Amen. pag-ibig ngayon, kundi yung pag-ibig sa atin ay napasakdal. Amen. Amen? So, yun ang pagkakatiwala natin, mga kapatid. Naunawan niyo yun. Na napasakdal yung pag-ibig ng Diyos sa atin ngayon. Sapagkat kung ano siya, sabi niya, ay gayon din naman tayo sa salibutan ito. Di ba napakaganda, mga kapatid? Yung pag-ibig na nakita sa Panginoon nung nandito siya, ito rin ang nakikita sa atin. Amen? Ito nakikita sa atin. Amen. Kaya kung sinabi ikay kabilang sa iglesia ng Panginoon, sa iglesia ng Diyos, makikita yun. Yung evidence o manifestation of Christ sa atin. Amen. Yun ang dapat makakita. Ngayon, walang takot sa pag-ibig, sabi niya, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. So anytime, mga kapatid, hindi ka natatakot in a sense na, mga kapatid, yung pag-ibig na nasa iyo, yun ang nagpapaalis ng takot. Ano ba kung bakit? Bakit ano bang kinakatakot natin sa salibutan ito? Sa salibutan, nakatakot sila maghirap, tatakot sila magkasakit, mamatay, o ano man. Sa atin, nadarama rin natin yun eh. Pero dahil sa pinasakdal ng Diyos ang ating panampalataya, kunin mang ng Diyos ang ating buhay. Hindi tayo natatakot dahil tayo ay handa anytime. Amen, mga kapatid? Tayo madatna na kunin man ng Diyos ang ating buhay, tayo'y madatna na kunin ng Diyos at madatna niya tayo ay nagtatapat. Tayo naglilingkod. Amen. Mga kapatid, huwag nawa tayong masumpungan ng Diyos na wala tayo sa gawain. Na tayo nagtatamad kung saan tayo pumupunta. Wala tayo sa gawain. Mga kapatid, hindi ka. At sabi niya, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Di ba sa libutan, natatakot sila pagharap na sa Diyos, baka parusahan sila. Pag tayo haharap sa judgment, hindi tayo natatakot sa kaparusahan, kundi tayo ay nagagalak saan? Na nasa Panginoon tayo. Matatanggap tayo ng buhay na walang hanggan sa Panginoon. Di ba napakaganda, mga? Dapat yan. Kaya ang ikinakagalak natin, sabi ng Panginoon, hindi ko mo tayo nagtagumpay na yung mga demonyo nagsi-surrender sa kundi tayo magalak dahil ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat. Amen, mga kapatid? Sipin nyo yan. Ilang taon na lang. Ako nasa, twilight part ng aking buhay. Kasi may edad na eh. Iba nasa kabataan pa. Pero alam ko, darating tayo lahat doon. Tayo lahat. Amen. Darating tayo doon sa either kamatayan or judgment. Hindi mapaghihintuan yun. It's inevitable. Darating at darating. Pero isang bagay narito na sa ating pag-aaral, the reason to love is that kailan tayo mapasagdal sa pag-ibig. Mga kapatid.
Yun ang napakaganda. Kaya nga sabi ng Panginoon, ay sa Biblia na babalik ang Panginoon para kunin ang kanyang iglesia. At madatnan niya ito na walang dungis at kapintasan sa pagdating ng Panginoon. Because napasagdal yung pag-ibig. Sabi rito sa 19, tayo nagsisibig sapagkat siyang unang umibig sa atin. The source is lahat sa Panginoon. At binigay sa atin. Di ba? Yung nakita natin doon, yung umpisa pa lang, bago lang lalangin ng salibutan, nasa puso't kaisipan ng Panginoon, di pa tayo pinap. Naisip ka na niya. Kaya ito nagkaroon ng katugunan. Nandito tayo. Kakati. That's the reason to love. That's the reason to live. That's the reason to worship God. That's the reason to obey God. To love the brethren. Mahapay. Diba? It's the reason na kailanman napakadakila sa harapan ng Diyos. It honors God. It glorifies Him. At tayo rin ay nagagalak, mga kapatid. Sipin mo na maraming tao sa salibutan pero nasa atin yung pag-ibig. Sabi ko nga, yung kagalakan na darama ng Kristiyano, nadarama natin bawat isa. Hindi maitumbas sa kasayahan nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon, tayo nagpapatuloy. Amen. At tandaan natin mga kapatid, sabi dun sa 1 Corinthians 16:14, yung pag-ibig mananatili sapagkat gagawin natin ang lahat sa pamagitan ng pag-ibig. Ito yung maging motivation ngayon na lahat natin gagawin. Sa loob at labas ng iglesia, sa loob ng pamilya, sa lahat. Ito maging motivation natin. Alam mo kung ikay nagmamahal, mas madali. Alam mo kung bakit? Magiging malawak yung pag-iisip. Nakakagalak at nandun yung kapayapaan. At higit sa lahat, yung satisfaction ang fulfillment. Madama mo. Sapagkat nagkaroon ng kaganapan. Yung napakadakilang plano ng ating Panginoon. That we must, na tayo makita na tayo banal sa kanyang pag-ibig, sabi nga. Yung nabasa natin kanina. Tayo maging banal sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid sa Panginoon, purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Nawa, ito ay naging kalakasan ng pagpapala sa bawat isa. At alam natin na ang Panginoon ay bibigay na malahat ng ating pangailangan. God is so good. Amen. God is so good. The Christians are so good. Kapag nasa kanilang pag-ibig ng Diyos. Panatiliin natin yung pag-ibig na yun. Amen. Hanggang sa katapos-tapusan. Wala na yung Diyos kanyang banal na salita. To God. Amen. Tayo po lahat ay mananalangin at hinihiling natin ng panalangin. Diyan ba si Brother Randy? Kapatid? Amen po mga kapatid. Tayo po lahat ay manalangin. Ang banal na may bigyan po sa lahat. Salamat Ama sa umaga ito, Panginoon. Salamat Ama sa iyong mga salita, Ama, na amin pong natutunan, Panginoon. Na nagbibigay po, Panginoon, na hamon naman sa aming pong buhay nito, Panginoon. Kung ano po yung dapat po namin gawin, Panginoon. Lalo po kapag tumatagam sa amin pong pananampalataya sa tayo. Nawa ito pong mga mensahe ito, Ama, ay maging gabay po, Ama, sa bawat sa amin upang lalo po kami magkaroon, Ama, ng magandang relasyon po sa inyo, Panginoon. Tatag naman na pagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Ama, sa mga salita na amin po narinig. Ito nawa po, Panginoon, ay maging gabay po namin, Panginoon, upang sa iyo, Ama. Lalo po namin makita, Panginoon, kung ano po yung karapat-dapat, Ama, sa iyo pong iglesia, Panginoon. Kaya lahat ng mga bagay, Panginoon, papuri, ay amin na pong binabalik sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan na amin, Panginoon Jesus. Amen. Amen.